their resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa Young Guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million. Una po ng lahat na talagang hindi sisipot itong si Vice President Sara sa scripted na budget deliberation, particularly po sa Office of the Vice President. At direct na po na tinanong ng mainstream media itong si Tambaloslos kung ano po ang kanyang komento, anong kanyang decision sa ginawa ni Vice President Sara na hindi pagsipot sa budget deliberation. At ano po ang kanilang magiging decision. Tandaan natin marami po yung mga ipinukol na po na mga kung ano-anong accusation laban kay Vice President Sara. Ngunit alam naman po ni Vice President Sara umano na ito ay scripted nila kaya hindi na po ito sisipot. Tinawag po siya na umano ay hindi nagtatrabaho. Nanawagan sila na mag-resign. So sabi nila posibleng itutuloy nilang impeachment pero ang alam natin ang impeachment na yan ay talagang luto na at iinitin na lang kung sakaling makukumpleto po yung kanilang mga propaganda, drama, mga witnesses na fake at may mga kaso. So ang tanong, ano kaya ang sasabihin, sagot ni Martin Romualdez dito po sa mga tanong ng mainstream media kaugnay po sa budget ng Office of the Vice President. So panoorin natin. Speaking of budget, what will happen to the budget of the Office of the Vice President? Sa ngayon po, we are on our last day for plenary sessions at saka inabangan natin ng OBP. So sa ngayon yata, hindi pa yata siya yung sumipot pero i-check up ko pagbalik ko sa Kongreso. So, kunwari wala po siyang alam. Pero syempre alam niya na po na hindi talaga sisipot si Vice President Sara. No? Dahil pakada niya naman na sirain po itong si Vice President Sara at yan mismo ay sinabi ni Vice President Sara. So, bakit pa ito sisipot? So, parang pakitang tao po itong si Tambaloslos, mga kababayan. Dapat nandun ako ngayon pero nandito tayo. Pero iniintay din natin yung representatives o si BP mismo. Sir, what will happen pag hindi siya dumating? Gandang tanong, no? Sige. What will happen po pag hindi siya dumating, si Vice President? Abangan Mga itsosera po itong mga reporter, mga kababayan. ang susunod na kabanata. So, abangan daw po ang susunod na kabanata. So, malinaw po na may talagang hindi sila magandang gawin dito sa budget ng Office of the Vice President. Sa bagay, una pa lang, binawasan na po nila ng 1.2 billion, which is ang natira ay mahigit 700 million na lang. Pero hindi. Sa totoo lang po, we will take this matter up shortly and you will soon be informed of its resolution po. Thank you, sir. Result, some members of the House are saying that if she doesn't want to fulfill her duties as Vice President, they can call for her just to give up the post or just resign. What are your thoughts on this, Speaker? Well, lahat ng mga congressman may ideas, meron silang opinion. But before tonight's end, we will come to a resolution. Grabe, ano? Pakunwari, no? Pakunwari pa na lahat daw po ng mga congressman may opinion. Pero galing mismo kay Vice President Sara na sa kanya lahat, no? Utos niya lahat ang ginagawa ng mga congressman na mga alipores niya. At posibleng, no, sa mga susunod na araw ay sasabihin ni Vice President Sara, at papangalanan niya na kung sino pa ang pinakamataas dito kay Martin Romualdez. And that will be the act of the plenary. So instead of listening to individual opinions or comments, as you know, in Congress, we act in a consensus, as a consensus body. Grabe yung pagkontrol niya sa Congress, no? Ang klase, no? Tapos ang pera natin, hindi natin alam kung saan napupunta. Kasi pamumudmud sila ng ayuda, putang ina, kulang pala yung pera natin ng 2.4 trillion para mapunuan ang 5.7. Namimigay sila na mamudmud, paparte-parte, no? May mga serbisyo fair, party po sila, no? May mga pa-concert, ang mamahaling artista yung kinukuha po nila. Tayo na, wala pala tayong budget, kulang pala yung pera ng ating gobyerno. And as collegiate body rather. And so we will deal with that as soon as you allow us to Iting tagumpay, leave this press con so we can return back to President, kayo daw po So, pero magugulat po siya, ano, mga kababayan po natin,
sa sagot ni Vice President Sara. Ito yung sagot na direct to the point, mga kababayan po natin. Pati yung mga batang uto-uto, kongresista na bata pa pero mukhang pera na, no? Mga batang buhaya pa po. Ito, banat ni Vice President Sara. Pakinggan natin. With all due respect, ma'am, sabi po, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho, ma'am. Ano pong inyong masasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Oo. Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Red? Yes po. Yes, pagbibigyan kita. Boboylo pa si Vice President Sara, mga kababayan po natin. Which is tama lang. Bakit makausapin itong mga Lipores? Direct to the point ka na. Saldico, Martin Romualdez, kasi sila naman lahat ang umuutos yan. Gusto nila mag-impeachment, diba? Mm. So apparently, pakiramdam ko at sa Oh. tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Yun, wala pala silang mabubuong kaso for impeachment. Kaya kung sino-sino na lang ang kanilang inuhugot para magtestigo laban kay Vice Inday. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng kung anong gagamitin nila. Ngayon, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil, kailangan ko Mga sumagot basura. sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa. Yun, hindi naman pala sila kasama doon sa 32 million. So bakit sila kailangang sagutin ni Vice President Sara? Bakit kailangan pakinggan ni Vice President Sara ang kanilang panawagan na magre-resign? Siguro kung mananawagan ang 32 million na mag-resign ka na, Vice President Sara, magre-resign siguro si Inday, no? Siguro kung ang 32 million ang mag-i-impeach kay Vice Inday, siguro aalis na si Inday voluntarily. Pero kung mga tambalos-los lang at ang mga batang crocodiles na ngayon, no, ay mahilig na ring umimbento at gumawa ng iba't ibang issue, no, bakit sila papakinggan ni Vice President Sara? Wala naman silang bilang, mga kababayan. No? Na tao. Kaya hindi ako aalis Tama, dito. wag kang umalis. Dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. So ayan po, malinaw po na hindi po sila sasagutin, hindi po sila papakinggan ni Vice President Sara dahil ito po ay parte ng propaganda. At ginagamit nga po itong si Trillanes, si Castro, ang kanilang sinusulong nitong Makabayad Black ay impeachment. Dito naman po directly dito sa mga young guns, resign. No, resign at may parinig ng konti ng impeachment. Pero sa palagay niyo, mga kababayan, magtagumpay ba ito? Sigurado hindi po. At takot lang po sila na kapag ginawa nila ito, makakalaban nila ang 32 million na sumusuporta kay Vice President Sara. Alam mo yung karamihan, 90% or siguro 95% ng mga bumoto kay Vice President Sara. Alam naman po natin na ito po ay mga silent supporters. Hindi po sila maingay, no? Hindi po sila masyado aktibo sa social media dahil trabaho lang po sila. Kagaya ng ginagawa ni Vice President Sara. Kaya ako naniniwala ko 100%, hindi po sila magtatagumpay. At kung susubukan nila na gawin po ang impeachment, masisira po ang kanilang buhay. Yan lang, maraming salamat po and thank you po At napakatapang po ni Vice President Sara. Nanindigan para sa katotohanan at ang mga buhaya, iyak para sa kasinungalingan at pag-iimbento ng kung ano-anong kwento. Thank you and God bless, mga kababayan.